So yung mga tabs, what's up? Welcome back sa aking channel. Bali, ngayong content is maggawa po tayo ng yung rice hulls. Isusunugin po natin para maging organic fertilizer natin. Bali, nilagyan ko po ng ganyan guys para yung sunog, pati ilalim masusunog. Kasi hindi po siya totally dapat sunog na mapulverize. Ganito. Hiningi ko lang po ito dun sa Molinuhan na malapit sa amin. So, ito po guys, nakita ko lang sa isang vlogger. Ngayon ko pa lang siya itatry. So, let's go. Samahan niyo ako. Lagay natin to. Lagay na natin guys. Paikot guys saan. Ayan guys, kulang pa ito. Gadahin ko pa po ng sako. Kasi kukunti po yan. Although not totally kukunti. Kulang po yan. Yan. Wait lang. Let's go. Guys, nandito na tayo sa Molinuhan guys. Ito guys. Tapos kuka tayo sa likod kasi nandun yung mga rice hull. Yung mga balat ng ano. Pinagbalatan ng bigas. Bali, ito to guys ang pinagkukuha na namin. Yan. So, kukuha muna ako, tapos dalhin ko sa house. Lipat pwesto kasi may langgam. Medyo basa siya, guys. Which is maganda. Kasi hindi siya dapat masunog agad. Dapat gradually lang. So, ayun guys, 10:41 ako nagsimula, nag-apoy na siya. Medyo, hindi naman siya totally bantayin, pero pag nag-apoy siya guys, bubuhusan siya ng water. Kaya, prefer na magtabi kayo ng isang timbang tubig kung nakaabang yung hose niyong tubig. Ito na guys. Simula siya nag-apoy. So, kasi pag nag-start na yan, tuloy na po yan. Nilagyan ko sa gitna para pati yung ilalim niya, masigaan. Masama agad po sa ano. Unti-unti nyo po siyang ilagay habang nagsisimula pa lang pa yung apoy. Tsaka nag-iisamar guys. So. Guys, pati yung sa dinurag iisamar. Kasi hindi siya totally dapat mapulverize guys. At sayang naman. Yung parang naano lang siya, black. Ganun, black something. Siguro guys, maghapon ito. Ayan na guys, magsimula na siya tuloy-tuloy na yan. Pag nagsimula pa lang unti-untiin nyo pong ilagay. Kasi isang sako nakaabang, ilalagay ko po mamaya pag alam mong stable na po yung kanyang apoy or init sa ilalim. Mama! Time check guys, 12:08 na siya ng tanghali. Tignan nyo guys, nag-ano na siya, mawid na siya dito. Diba maganda pa sa gitna galing ang apoy. So ngayon guys, idagdag natin yung isang sako. Mamayang hapon po, okay na po ito. Hindi nyo siya dapat hayaang mag-ano guys, magpulbog. Dapat mabuhusan mo po siya ng water.
So guys, time check tayo is 12:40 in the afternoon. Ito na kong update guys. Ano na siyang butas-butas. So 12:40 na guys ng hapon. Ito yung ma-achieve natin guys. So, hindi siya totally ano. Hindi siya totally powder. Dapat ganito na siya guys. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Auto-focus. Yan guys. Ganyan na siya dapat. Kaya pag naglabas na, tambakan nyo po agad. Para hindi po maubos. Hindi po mag-uling. Ay! Magpulbo. Ganon. Good luck. Good luck sa ating ginagawa. Ito nga guys, so naka-ano na oh. Yan oh. Yan. Perfect yan guys oh. Yan oh, yan. Ay, nangin. Lakas ng hangin. And then, dapat ganun lang po ma-achieve nyo guys. So, 2 PM na po. Tingnan nyo ho oh. Naka-spread na po siya. Nagdag ko pa ulit po. Kalahati pa po isa sa ako eh. So, it's 3 o'clock in the afternoon, guys. Ito na po ang aking 3 sakong ipa. Almost cooked na po siya. Ito, gusto ko ma-achieve, guys. Oh. Parang ano siya. Try po. Langgam, grabe. Ganyan lang po ang gusto ma-achieve. Parang pinadikay lang po siya natin ng mabilisan. Ito, nabayaan mo ito, mauubos ito. Ayan na guys, so yan. Ikip na yan. Perfect. Fertilizer. Malapit na po siya maluto guys. Muulan na, ambon na pala. Dapat maluto na po siya. And guys, so ito guys, so perfect. Yung itim na yan. Yan. Perfect. May uling guys, so. Ano to fresh ata ito kanina. Yung process ng uling, yun din po yung process nito. Yan. Mas madali lang po ito. Gusto ko yung may halo-halo na ipa talaga. Na fresh. Konti pa to guys. After nito, basain na natin. Para hindi po siya mag-continue burn. Kasi pag hayaan nyo po yung siga lang po dyan. Yun guys. Nag-uling na po siya perfect. Ano po ito magiging abo. Sayang lang yun. Kaya dapat agkatapos ma-achieve yung kanyang texture na tama, diligan nyo na ho. Pasain nyo na ho. Hanggang sa ma-store nyo po siya ulit sa sako. Make sure na hindi mainit. Mix ko po at may mga natitirang konti. So guys, babasain ko na po siya guys para mag-stop na po yung heat at burn sa kanya. Bali, gawin nyo lang po ito pag ma-achieve nyo na po yung gusto nyong texture. Pwede nyo pa pong sunugin konti yan. Pero sa akin okay na po ito. So ako, babuhusan ko na po siya para mag-stop na po yung heat. Maigi na butasan nyo po sa gitna. I mean, bigyan nyo po ng space. Kasi andyan sa gitna yung start ng ano nito. 3 sako po ito. Ayan. Para ang stop na po. Kasi halo mo rin po naman siya tanim. Dagyan ng kamay pa ako. Sa inyo po yan hanggang sa sa tingin nyo wala na po usok. Tapos takpan nyo. Or keep nyo po siya kasi mainit pa rin kahit pa paano yan. Sa case ko, kailangan ko po siya ma-remove dito at ang chicken, kalabat ko yung chicken. Kakalat po ito. We'll see about it. Ganun lang po yung process nito guys. Tapos pwede nyo na siyang ihalo sa mga tanim nyo. Tulad ng cabbage ito. Lagyan ko po yung sa paikot. Sa taas po niyan. Tapos sa strawberry. Yan. Pwede nyo na po siya ihalo. Maganda rin po ito pang katubo ng mga seeds. Ito ko po kung magkano. So, siguro mga 1 sakot kalahati lang pong ngayon na dami.
Babasain ko na siya guys. So, ganun lang po ang gumawa ng process niya. Kita ko din sa vlogger kanyan po yung paggawa niya. Nilagay niya po nito para mas mabilis. At fair po yung pagsunog. So, salamat sa support guys. Susunod na rin. Babush!